Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. So good morning everyone. Today we will discuss about the Pomodoro technique, a simple but effective time management strategy that helps students or people focus their work or productive. So the Pomodoro technique is the time management method created by Francisco Cirillo in the late 1980s. So it helped people stay focused by dividing their work into a 25 minutes study session. This is called Pomodoro, followed by 5 minutes break. So why this is called Pomodoro? It's called Pomodoro technique because its creator, Francisco Cirillo, used a tomato-shaped timer while studying. So the word of Pomodoro means tomato in Italiano. So, the next slide is about Pomodoro Techniques. So, ano nga ba ang Pomodoro Techniques? Ang Pomodoro Techniques ay isang paraan ng time management para mas naging makapag-focus sa pag-aaral o sa trabaho. So, how does it work? Paano ba ito gumagana? So, first, we have choose one task. Pumili ng isang gawain like mag-aaral ng math, gumawa ng assignment, or magbasa ng mga notes. So, number 2, set the timer for 5 minutes. Sa loob ng 25 minutes na yun is mag-focus ka lang sa napili mong gawin like solving maths. So, number 3, study or work in full focus. So, iwasan po natin ang pagsisilpon, using social media, o iba pang nakaka-distract sa'yo. So, number 4 is, when the timer rings, stop. So, tapos na ang isang Pomodoro session when the 25 minutes na nag-rings. So, mag-stop ka. So, number 5 is take a 5 minutes break. So, uminom ka ng tubig, mag-scratch ka, or magtakad-lakad ka ng konti. So, number 6 is repeat. So, isa pang 25 na minutes na pag-aaral, tapos 5 minutes sa 5 minutes mong pagpapahinga. So, number 6 is after 4 Pomodoros, take a 15 or 30 minutes break. So, para makapag-recharge yung isip at katawan mo is magpapahinga ka ng 15 to 30 minutes. So, at halimbawa ng schedule is during your study para makapag-focus ka is 1 to 1:25 is mag-aral ka ng math, and then 1:25 to 1:30 is take a break. To 1:35 to 1:55 is magpatuloy sa pag-aaral, and then 1:55 to 2 is take a break na naman ulit, and then ulitin hanggang sa maka-4 session ka. So, bakit ito epektibo? Mas madaling makapag-focus dahil sa 25 na minuto at kailangan mong pagtuunan. And then, so, yun nga, nababawasan yung stress at pagod. And then, nakakaya sa procrastination sa pagliliban ng oras sa mga gawain. And then, mas maraming natatapos sa maikling oras. And thank you. Good day, it's everyone. Ang tatalakay natin ang ano nga ba ang Pomodoro Techniques Help Student. Ito ay simpleng paraan ng pag-aaral, paggawa kung saan nag-aaral ka ng matindi sa loob ng 3 oras. Karaniwan ay 25 minuto tapos magpapahinga ng maikli 5 minuto. Kapag umulit ito ng 4 na beses, magpapahinga ka ng mas mahaba ng 50 minuto hanggang 30 minuto. Gawa ito para hindi ka mabilis mapagod o mawala sa focus. Ito ang halimbawa ng mga benepisyo. To improve concentration. Ang ibig sabihin nito ay mas makapag-focus ka dahil alam mong may hangganan ang oras ng pag-aaral, kaya hindi ka madaling mawala sa isip. Ang halimbawa ito ay sa halip ng tumingin sa cellphone habang nagbabasa ng aralin. Nakatuon lang ang isip mo sa pag-intindi. Dito dahil alam mo may 25 minuto pa lang para tapusin ito. Pangalawa ay reduce procrastination. Ito ay mas madaling simulan ng gawain dahil maikli lang ang oras na kailangan mong pagtuunan para ang madali lang gawain. Halimbawa ay ayaw mong simulan ang mahabang proyekto, pero sasabihin mo sa sarili mo, gagawin ko lang ito ng 25 minuto. Tapos pwede na akong magpahinga, kaya masisimulan mo agad. Not life prevent mental fatigue.
Ibig sabihin nito ay hindi naubos ang lakas ng isip mo dahil may nakakatakdang pahinga kaya laging sariwa ang isip mo. Halimbawa kung mag-aral ka ng 3 oras ng tuloy-tuloy hilo at mapapagod ka na. Pero sa Pomodoro pagkatapos ng 25 minuto ay nagpapahinga ka. Kaya sa sunod na bahagi ay handa pa rin ang utak mo. Pangapat ay increase productivity. Ito ay mas marami kang natatapos ng maayos dahil nakakapokus ka at hindi nasayang ang oras sa pag-aaksya. Halimbawa sa 2 oras na magamit nito, mas marami kang natatapos na aralin o gawain kaysa pag-aaral na paulit-ulit kang tumigil at tumingin sa iba. Isa pa ay make studying less stressful. Ibig sabihin ay hindi nakakatakot ang pag-aaral dahil nahati ito sa maliliit na bahagi. Parang kayang-kaya lang gawin. Halimbawa sa halip na isipin mo, ang dami kong aarin, hindi ko to kayang tapusin, isipin mo na lang isang 25 minuto lang muna, tapos pahinga na, mas gumagana ang pakiramdam mo. Sa 5 finish task more efficiently. Ibig sabihin ay mas mabilis at maayos mong matapos ang gawain dahil alam mo kung ano ang uunahin at walang nasayang na oras. Ibig sabihin ay halimbawa sa halip na gumala galang isip mo at matapos ng matagal ang isang takdang aralin, matatapos mo ito ng maayos sa loob ng 1 o 2 Pomodoro. Magandang araw sa inyong lahat. Bago natin talakayin kung paano ba ginagamit ang isang Pomodoro technique, narito ang halimbawa. Dahil may pagsusulit si Maria kinabukasan, madali siyang maabala ng social media tulad ng Facebook at TikTok. Sa halip na pilitin ang sarili na mag-aral ng tuloy-tuloy. Sa loob ng mahabang oras, ginamit niya ang estratehiyang ito. Naglaan siya ng 25 minutes para sa buong pagsusulit sa pag-aaral. Halimbawa, pagbabasa ng aralin o paggawa ng mga assignment or notes or iba pa. Pagkatapos nito, nagbigay siya ng 5 minutes na pahinga tulad ng pag-inom ng tubig o pag-unat ng katawan para makapagpahinga ang isip at katawan. Dahil dito hindi siya mabilis mapagod o mawalan ng gana. Nananatili siyang nakapokus, hindi naabala at mas maayos na naiintindihan at natatandaan ang mga inaaral niya. Ito ay patunay na ang tamang pamamaraan ng pag-aaral ay mas epektibo kaysa pag-aaral ng matagal ngunit walang direksyon. And thank you po. So in a conclusion, the Pomodoro technique is an effective way to manage the time and also improving a learning. It is encourage focused study season with a regular break, helping students to complete tasks efficiently while maintaining their energy and motivation. By using this technique consistently, students can achieve better academic performance and develop good study habit. So that's all. Thank you so much. I just had to let you know you're